Inihayag ni Pangulong Trump na magpapataw siya ng 25% taripa at karagdagang buwis sa pag-import ng mga produktong galing sa India. Ibinigay ni Trump ang listahan ng mga reklamo laban sa India. Magkakaroon din ng karagdagang parusa para sa India dahil sa pagbili ng kagamitang militar at enerhiya mula sa Russia. Kaibigan ko si Punong Ministro Modi pero hindi sila masyadong nakikipagkalakalan sa atin pagdating sa negosyo. Nagpapahiwatig din si Trump ng karagdagang parusa bukod pa sa 25%. Para saan? Para sa ating kalakalan sa Russia at sa ating ugnayan sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Pero Brazil, Russia, India, China, South Africa din yan. Alam mo, Brazil, Russia, India, China, South Africa sila. Na sa madaling salita ay grupo ng mga bansa na laban sa Estados Unidos. At miyembro dyan ng India, kung paniniwalaan mo, sa itong pagka-tax sa dolyar. Tinalikuran lang ng India ang Russia. At lahat ito ay dahil sa kamakailang babala ni Trump. Kita mo, nagsimula lahat ito sa tweet na ginawa ni Pangulong Trump kahapon. Tandaan, kahit kaibigan natin ang India, sa paglipas ng mga taon ay kakaunti lang ang naging negosyo natin sa kanila dahil masyadong mataas ang kanilang mga taripa, isa sa pinakamataas sa buong mundo. At mayroon silang pinakamahigpit at nakakainis na mga non-monetary trade barriers kumpara sa ibang bansa. Bukod pa rito, palagi silang bumibili ng karamihan sa kanilang kagamitang militar mula sa Russia at sila ang pinakamalaking mamimili ng enerhiya ng Russia, kasama ang China, sa panahong gusto ng lahat na itigil ng Russia ang pagpatay sa Ukraine. Ang mga bagay na ito ay hindi mabuti. Kaya simula Agosto 1, magbabayad ang India ng taripa na 25%, dagdag pa ang multa para sa mga nabanggit sa itaas. Salamat sa inyong atensyon sa usaping ito, MAGA. Ngayon maraming sinabi si Trump at ito ang naging dahilan kung bakit maraming tao ang nalito. Itinuro niya ang maraming problema natin sa India, lalo na ang pakikitungo nila sa Russia at ang pagpapalakas nila sa makina ng digmaan ng Russia habang ito'y pumapatay ng mga inosenteng sibilyan sa Ukraine. Pero walang kinalaman doon ang 25% na ito. Isa lang itong babala na kung magpapatuloy ang India sa pagsuporta sa Russia sa pera, maglalagay tayo ng mas maraming taripa sa India. Ang 25% na ito ay may kinalaman lang sa ating trade deficit sa India. Noong araw ng kalayaan noong ika-9 ng Abril, may 26% taripa tayo sa mga produkto mula India. At nang ipinatigil ang mga taripa na iyon sa loob ng 90 araw para makipagkasundo sa isang trade deal, ibinaba ito sa 10%. Sa tingin ko, hindi maganda ang takbo ng negosasyon sa kalakalan. Kaya naglagay tayo ng 25% na taripa na hindi gaanong naiiba sa 26% na inilagay natin sa India noong araw ng kalayaan. Nilinaw ito ni Trump sa kanyang kasunod na tweet. Ngunit marami pa rin ang piniling balewalain ito. Sa larawang ito, makikita niyo siya na sinabi niya, "Sunod, mayroon tayong malaking bayad na deficit sa India." Matapos ang anunsyo, nagkaroon siya ng press conference para ipaliwanag ang dahilan sa pagpataw ng 25% na taripa. Bago natin panoorin ang clip, i-like at i-subscribe ang channel sa ibaba. Nagkakaroon kami ng ilang problema sa YouTube dahil isa sa mga video namin ay binili ng isang tao at bigla kaming nakakuha ng maraming views mula sa ibang bansa. Hindi mula sa YouTube. Pakiramdam ko may tumatarget sa channel. Malaki ang maitutulong ng inyong like at subscribe. Tingnan na natin ang clip na ito. Ano ang karagdagang parusang iyon at nararanasan din ba ng ibang mga bansa ang parehong banta? Sa ngayon, nakikipag-negotiation kami at kasama rin dito ang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Meron silang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Isang grupo ng mga bansa na laban sa Estados Unidos. Kasama ang India sa grupong iyon kung maniniwala ka. Ito ay pag-atake sa dolyar at hindi natin hahayaang may umatake rito. Kaya ito ay bahagi ng Brazil, Russia, India, China, South Africa at bahagi rin ang kalakalan. Itong situation sa kalakalan. Isa itong deficit. Nagkaroon tayo ng napakalaking deficit. Kaya gaya ng alam mo, si Punong Ministro Modi ay kaibigan ko pero hindi sila masyadong nakikipagkalakalan sa atin pagdating sa negosyo. Marami silang ibinebenta sa atin ngunit hindi tayo bumibili sa kanila dahil napakataas ng taripa nila. Isa sila sa may pinakamataas na taripa sa buong mundo. Ngayon, handa na silang bawasan ito ng malaki. Pero titingnan natin kung ano ang mangyayari. Nakikipag-usap kami sa India ngayon. Titingnan natin kung ano ang mangyayari. Hindi gaanong mahalaga kung magkakaroon tayo ng kasunduan o singil ng taripa pero malalaman mo sa katapusan ng linggong ito
opisina, yung Agosto 1 ay isang napakalaking araw para sa bansa dahil magkakaroon tayo ng malaking halaga ng pera na hindi pa natin nakita noon. Oh, ma'am. Ngayong umaga, nagkagulo talaga ang lahat, lalo na para sa Russia. Dahil inanunsyo ng mga refinery ng India ngayong umaga na hindi na sila bibili ng langis mula sa Russia. Okay, Putin, pero bago natin talakayin yan, hayaan ninyong ipaliwanag ko muna nang mabilis kung ano ang tinutukoy ni Pangulong Trump. Ilang bagay lang. Una, syempre, bahagi ang India ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Sa katunayan, malaking bahagi ang ginagampanan ng India sa Brazil, Russia, India, China, South Africa na isang alyansang kontra sa Estados Unidos. Kaya hindi pwedeng maging bahagi ang India ng grupong yon at magkunwaring hindi maapektuhan ang Estados Unidos doon. Ang patakarang panlabas ng India sa loob ng maraming taon ay tinatawag na non-aligned o hindi pumapanig. Ayaw nilang maging pro-kanluran, pero ayaw din nilang maging kontra-kanluran. Pero ang paraan nila ay sumasali sila sa mga alyansang pro-kanluran tulad ng Quad, pero kasali rin sila sa mga alyansang kontra. United States tulad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Pero dito, ngayon ay may isang mahalagang paalala tayo. Isa ang India sa iilang miyembro ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na ayaw talagang kumalas sa dolyar dahil hindi ito lubos na nagtitiwala sa China at ayaw nitong kontrolin ng China ang anumang bagong pera na lilikhain ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ang India bilang isa sa mga pangunahing bansa sa Brazil, Russia, India, China, South Africa ay nananawagan na huwag munang magkaroon ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na pera. Pero kahit na hindi iyon ang usapan, isa pang malaking issue, isa pang malaking dahilan kung bakit mataas ang taripa sa mga produktong Indian ay dahil maraming produktong Amerikano ang mataas din ang taripa kapag pumapasok sa India. Kasama rito ang mga produktong agricultural tulad ng almendras, nogales at mansanas. At bukod pa dyan, kasama rin dito ang mga produktong parmasyutiko at mga sasakyan. Sa kasalukuyan, may maunlad na industriya ng sasakyan sa India. Kung ako ay isang sugarol, masasabi kong dito nagtatapos ang negosasyon sa kalakalan. Ayaw ng India na alisin ang mga taripa. At hula ko, matigas ang United States na gusto nilang pababain ng India ang mga taripa o mga kung bibili ng mga produkto ng United States. Tanging ang hinaharap lang ang makakapagsabi kung ibababa ang taripa o hindi. Kinakaharap din ng India ang 10 araw na deadline na ibinigay ni Trump sa Russia. Ang deadline na yon ay nagpapataw ng 100% na taripa sa mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia dahil sa pagsuporta nila sa digmaan ng Russia. Ngayon, isasangto na talagang hindi masaya tungkol sa deadline na ito ay walang iba kundi ang tau-tauhan ni Putin, si Dmitry Medvedev. Ito ang kanyang pahayag pagkatapos i-anunsyo ni Trump ang deadline. Hindi natuwa si Trump sa tweet na ito. Tingnan natin ito at pag-usapan ang sagot ni Trump. Naglalaro siya ng ultimatum laban sa Russia. 50 araw o wala na. Dapat niyang tandaan ang dalawang bagay. Ang Russia ay hindi Israel o kahit Iran. Ang bawat bagong ultimatum ay banta at hakbang papunta sa digmaan. Hindi lang sa pagitan ng Russia at Ukraine, kundi sa sariling bansa nito. Huwag kang dumaan sa antok na J-route. Medyo nakakatawa ito, pero sigurado akong mas na-offend si Trump sa pagkukumpara sa kanya kay Joe Biden kaysa sa banta ng digmaan. Dahil ganito tumugon si Trump ngayong umaga. Bahala ang India at Russia sa kanilang relasyon. Di ko pakialam kung bumagsak ang kanilang ekonomiya. Mababa ang naging negosyo natin sa India dahil sa kanilang mataas na taripa. Isa sa pinakamataas sa mundo. Ganoon din, halos walang kalakalan ang Russia at United States sa isa't isa. Panatilihin natin iyon at sabihin kay Medvedev, ang dating nabigong presidente ng Russia na akala niya'y presidente pa rin siya, na mag-ingat sa kanyang sinasabi. Pumapasok siya sa napakadelikadong teritoryo. Malinaw na makikita mo sa tweet na ito, hindi natuwa si Trump sa banta ni Medvedev. Pero mukhang hindi niya talaga naintindihan ang mensahe dahil sumagot siya at napakabobo ng naging sagot niya sa tweet na ito. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero tingnan muna natin ang reaksyon ng India sa tweet na to. Matapos i-anunsyo ito ni Trump, naglabas ang India ng nakakagulat na babala laban sa Russia. Itinigil ng mga refinery ng India ang pagbili ng langis mula sa Russia matapos banta ni Trump. Itinigil ng oil refinery ng India ang pag-angkat ng langis mula sa Russia matapos bantaan ng United States ng 100% taripa sa sinumang makikipagtulungan dito. Ayon sa 4 na pinagmulang ng Reuters sa industriya, nagsimula ang suspension ngayong linggo.
Ang Indian Oil Corp, pinakamalaking kumpanya ng langis na namamahala sa kalahati ng mga refinery ng India na may taunang kapasidad na 60 milyong tonelada, ay huminto na sa pag-angkat ng langis mula sa Russia. Ang Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum at Mangalore Refinery ay tumigil na rin sa pag-aangkat. Ang mga refinery ay naghahanap ng alternatibo sa spot market, bumibili mula sa mga bansang Organization of the Petroleum Exporting Countries sa gitnang silangan at kanlurang Aprika. Ang mga pribadong refinery tulad ng Reliance at Naraya, na pinakamalalaking mamimili ng langis ng Russia sa India, ay apektado, kung saan ang Naraya ay tinamaan ng ika-18 pakete ng parusa ng European Union. Malinaw, malaking desisyon ito, pero tuklasin natin ang totoong dagok na nararanasan ng Russia. Ayon sa mga pampublikong pagtataya, hindi eksaktong datos, ngunit tinatayang humigit kumulang 50 bilyong halaga ng langis ang binili ng India mula sa Russia noong nakaraang taon. Humigit kumulang 35% ng pang-araw-araw na pag-aangkat ng langis ng India ay nanggagaling sa Russia. Para sa Russia, ito'y isang malaking tagumpay. Dahil pagkatapos ng China, ang India ang kanilang pangalawang pinakamalaking customer at bigla na lang silang tumigil sa pagbili ng langis sa magdamag. Bukod dito, ang presyo ng langis ay pinakamababa simula nang magsimula ang digmaan noong 2022. At mahalagang tandaan, ang budget ng gobyerno ng Russia na inilabas sa simula ng taon ay inaasahan na mananatili ang presyo ng langis sa $70. At sa ngayon, nasa kalagitnaan ng $50 $60 ang presyo. Kaya ang presyo ng langis ay mas mababa na kaysa sa inaasahan ng gobyerno ng Russia sa kanilang budget. Ang India, pangalawang pinakamalaking customer ng Russia, ay tumigil na rin sa pagbili ng langis mula sa bansa. Ngayon, hindi ko inaasahan na mawawalan ng customer ang Russia. Sigurado akong may mga bansa na handang bumili ng langis mula sa Russia. Subalit nahaharap ang Russia sa problema na kailangan nilang mag-alok ng mas malalaking diskwento ngayon. Mahalagang tandaan na pinarusahan ng United States at Europa ang mga refinery ng langis, tangke at iba pa ng Russia dahil sa mga parusa. Ibinenta ng Russia ang lahat ng langis na ito nang may diskwento sa India, mga refinery ng China, ilang bansa sa European Union, Turkey at Brazil. Dahil dito, ibinebenta ng Russia ang langis ng mas mababa sa presyo sa merkado upang pondohan ang kanilang mga pagsisikap sa digmaan. Noong nakaraang taon, kumita ang Russia ng halos $120 bilyon mula sa langis at enerhiya, at ginastos nila ang $110 bilyon sa militar. Halos pantay lang iyon. Kung magkano ang kinikita ng Russia mula sa sektor ng enerhiya, iyon din ang ginagastos nila sa militar. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang habulin ang mga bansang nagpopondo sa makinarya ng digmaan na nagpapalakas sa pondo para rito. Kabilang dito ang India, China, ilang bansa sa European Union, Turkey at Brazil. Ito ang kasalukuyang sitwasyon. Nangyayari na ito kahit hindi pa tayo lumalapit sa 10 araw na deadline na darating sa Agosto 7 or 10 kung tama ang aking pagkakaalala. Habang papalapit tayo sa deadline, inaasahan kong mas maraming bansa ang mag-aanunsyong ititigil na nila ang pagbili ng langis mula sa Russia. At tiyak na isa itong napakalaking dagok sa ekonomiya ng Russia. Ngayon, pag-usapan natin ang naging tugon ni Medvedev sa babala ni Trump. Dahil isa ito sa mga pinaka-nakakatawang bagay. Para sa mga bagong manonood, dapat malaman ninyo na si Dmitry Medvedev ay nanonood ng ilan sa ating mga video. Minsan, tiningnan ko ang kanyang Twitter para alamin ang kanyang mga pahayag. Dahil sa hindi malamang kadahilanan, na-block kami bago pa man kami nakapag-post sa Twitter tungkol sa Russia at iba pa. Kaya napanood niya ang mga video namin. Pumunta siya sa aming Twitter account at binablock ito dahil hindi niya nagustuhan na tinawag namin siyang puppet ni Putin. Kaya ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng puppet ni Putin kay Pangulong Trump tungkol sa mga banta ni Trump laban sa akin sa kanyang personal na network na Truth, na ipinagbawal niyang mag-operate sa bansa natin. Kung ang ilang salita ng dating Pangulo ng Russia ay nagdulot ng ganitong nerbiyosong reaksyon sa buong makapangyarihang Pangulo ng United States, ibig sabihin, tama ang Russia sa lahat ng bagay. Mag-isip at magpatuloy sa sariling landas. Di ko alam ang sinasabi niya. Ang tanging dahilan kung bakit sumagot si Pangulong Trump sa kanya ay dahil nagbabanta siya ng digmaan laban sa Estados Unidos. Sa aking palagay, hindi kaya ng Russia na makipagdigma. Ituloy na natin ang kanyang pahayag. Tungkol sa patay na ekonomiya ng India at Russia,
at ang pagpasok sa mapanganib na teritoryo. O sige, ipaalala mo sa kanya ang paborito niyang pelikula tungkol sa mga naglalakad na patay at kung gaano kapanganib ang isang patay na kamay na hindi naman umiiral sa kalikasan. Alam mo kung ano ang nagpapatawa pa lalo sa sitwasyong ito ay ang katotohanang noong inilabas ito ni Medvedev sa kanyang Telegram network o kung ano man yon, inakala niya na magsasama ang India at Russia at magpapakita ng nagkakaisang harapan laban sa Estados Unidos. Pero makalipas lang ang 3 oras matapos ang kanyang mensahe, inanunsyo ng India na hindi sila bibili ng langis mula sa Russia. Ayaw nilang magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa Russia. Mas nais namin na bukas ang United States market para sa mga producer ng India. Sa tingin ko, di inasahan ni Medvedev ang reaksyon sa kanyang pahayag. Kahapon, nakasama ko si dating Navy Sea, Air, and Land Chakfar sa aming podcast. Pinag-usapan namin kung paano nakakaapekto ang sitwasyong ito sa relasyon ng Russia at India at ng United States at India. Pakinggan natin ang pag-uusap na iyon. Ngayon, ilipat natin ang focus sa mga kaalyado ng Russia. Inilunsad ni Trump ang 25% taripa sa India. Mas marami pang kasunod kung patuloy silang bibili ng langis mula Russia. Sa tingin mo ba magkakaroon iyon ng epekto sa relasyon ng India sa Russia? At syempre, sa relasyon ng India sa United States? Oo, sa tingin ko maapektuhan pareho. Sa tingin ko gusto ng India ng magandang relasyon sa Estados Unidos. Sa tingin ko may mga pangangailangan sa enerhiya ang India. Bumibili sila ng langis mula sa Russia dahil mababa ang presyo nito, hindi dahil ito ang pinakamahusay. So, sa tingin ko magre-react ang India. Sana hindi magkaroon ng taripa sa India. Walang sama ng loob ang United States sa India. Itangki ang layunin nito ay alisin ang merkado para sa langis ng Russia. Yan ang layunin. And upang maglagay ng hadlang sa pagitan ng Russia at ng customer nito, pero sa kabilang banda may iba pa pang mga bagay, mga hakbang na dapat gawin. Sa ngayon, habang tayo ay nag-uusap, may mga Russian tanker sa baybayin ng Greece na naglilipat ng langis mula sa malalaking barko papunta sa mas maliliit na barko. Pinapayagan nito ng Greece, isang miyembro ng NATO. At marami sa mga tinatawag na shadow fleet tankerage ang ginagamit ng Russia. Mga barko ito ng Greece. Okay, ang mga energy export ng Russia ang nagpapondo sa digmaang ito at kailangan itong mapigilan. Pero sa ating mga tagapakinig na Ruso, sasabihin ko ito, si Pangulong Trump ay lubhang mapanghiganti. And ang buong pagbabagong ito sa Washington ay nangyari dahil may isang tao sa White House na napagtanto na ginawang tanga ni Putin si Trump. Tama ba? Patuloy ang pambobomba ni Putin sa mga lungsod. Hindi siya pupunta sa negotiation. Nakita na natin kung anong mga bagay ang kayang gawin ni Ginong Trump kapag nawalan siya ng pasensya. And ang tukat ikabahala ng Russia ay kung bubuksan ng Estados Unidos ang mga pintuan. Matlete ng Paris mong gumawa dito sa mga Patriot na laban na maaari pa mong makuha ang ATACMS. O maaari mong magkaroon ng mas maraming mga missile. Maaari kang magkaroon ng F-17S. Maaari mong makuha lahat ng mga ito. And ito ay mabibigay dan sa Ukraine sa makapagsagawa ng opensiba gamit ang pinagsamang puwersa sa maneuver warfare. Ayon kay Sam, sa kalagayan ng mga puwersang Ruso ngayon, mababasag ang kanilang mga unit kapag naharap sa matinding presyon at malakihang maneuver warfare, ngunit aabutin pa ng panahon bago ito mangyari. Sa tingin ko rin si Melania ang tumutulong kay Trump na talikuran ang Russia. Sana nga. Isa pang panig na talagang malaki ang naging papel. By the way, alam kong nabanggit mo ang kita sa langis. Batay sa mga pagtatantya mula sa Russia, halos lahat ng kita nila mula sa langis ay ginagastos ni Putin sa digmaan. Oo, alam mo, magkakaroon talaga ng problema dito. Alam mo, sinabi ni Senator McCain na ang Russia ay parang isang gasolinahan na may mga nuclear na armas. At alam mo, iniisip natin na parang lalabanan ng Russia ang buong mundo. Ang Russia ay the gross domestic product na katulad lang ng Italia, alam mo, hindi ng buong NATO, Italia lang. And itong mga banta na palalawakin ng Russia ang labanan, alam mo at muli, huwag kailanman maliitin ang iyong kalaban. Pero tinitingnan ko ang ginagawa nila at basis sa mga ginagawa nila, ina-adjust ko ang pagtingin ko sa kung ano ang kaya nilang gawin. Nabibigatan na sila sa dami ng problema sa Ukraine. Tandaan, ito ay dapat isang 72 oras na operasyong militar lang. Yun ang layunin nila. Hindi nila nakakamit ang layuning iyon. At Sam, 1 milyong casualty. Meron ding idagdag ko na rin ito bilang isang wildcard, 75,000 Russian na tumakas, 3 grupo ng hukbo, tama ba? Yung mga yon ay nagtatago. Hindi maganda yan. Ang China, isa pang bansang sumusuporta sa Russia, ay maaari ding makaharap ng 100% hanggang 500% na taripa. Sa tingin mo ba magbabago ang mga transaksyon ng negosyo ng China dahil sa mga taripa?
Hindi, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para magmukhang nagbago sila. At sinusuportahan ng China ang Russia dito lalo na pagdating sa mga teknolohiyang maaring gamitin sa dalawang paraan. Ngayon, makikita mo na ang mga drone na may 100% na piyesang galing China. Oo, tama ka dyan. Pero, alam mo, sa mas malawak na pananaw at hindi naman nito nababawasan ng katotohanang nagbibigay sila ng mga drone at iba pang makabagong teknolohiya militar sa Russia. Ngunit sa mas malawak na pananaw, ayaw ng China na manalo ang Russia, tama? May mga plano ang China para sa Eurasia and hindi kasama doon na ang Russia ang nangingibabaw, tama? Ang China, Ang mga plano ay na gawing sarili nito ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kaya mas tactical na decision ito ngayon para sa China. And tingnan mo kung ano ang makukuha ng China dito. Hanggat may problema ang kanluran sa Russia sa silangang Europa, na di-divert sila palayo sa layunin ng China na sa huli ay muling mapasakamay ang Taiwan. Sa mga bisitang Chinong nakikinig, good luck dyan. Ito ang pagpapakita ng lakas ng hukbong dagat. And ayokong sabihin ito pero kaharap ninyo ang lugar kung saan tunay na superpower ang Estados Unidos at iyon ay sa dagat na nagpapakita ng lakas sa buong mundo sa mga karagatan ng mundo.